So having said that, paano nga ba natin talaga may iwasan ng finance charge? Well, kagaya nga ng palagi nating sinasabi, no, always pay the full amount, the total amount due. Huwag lang yung minimum amount due. Kapag minimum amount due lang yung binayaran mo, meron ka pa rin finance charge na makukuha. Pero ang good thing naman, hindi ka magkakaroon ng late payment fee. Pero ang tanong, paano kung hindi mo talaga kayang bayaran ng buo or ng on time yung iyong total amount due? Well, na-discuss na rin natin, no, when it comes to timing, yung pagbabayad mo sa due date, maraming options yan para maiwasan mo yung ma-miss mo yung due date. So, number 1 na dyan, yung auto-debit arrangement, no? So, kung meron kang bangko na pwede mong i-enroll yung credit card mo doon, automatic, no, pag lumabas yung statement of account mo, babayaran na yun nung account mo. So, wala ka ng hassle, hindi mo na kailangan isipin kailan yung due date mo, hindi ka mag-aalala na ma-miss yung due date mo kasi automatic na yun babayaran. Kaya lang syempre, provided na enough yung nasa account mo to cover yung total amount due mo, no? Kasi kung hindi rin yun mag-work. Isa pang mabisang paraan, no, para hindi mo ma-miss yung payment due date mo is bayaran mo agad, no, yung statement of account. Yung iba, binabayaran nila agad. As soon as lumabas na yung SOA nila, makita na nila, ma-review na nila yung statement of account nila, binabayaran na nila agad yun. Yung iba nga, pagka-transact pa lang, once ma-post na yung transaction sa account nila, binabayaran na nila kasi sabi ko nga kanina, it lowers the average daily balance.